Mga kaibigan, simulan natin ang kasaysayan ng buhay pag-ibig ni Regine na lubos ninyong kagigiliwan dito sa Ikaw Lamang sa Buhay Ko Love Story. Where do I start? Darating na bukas ang buong pamilya ni Warren. Kaya ihanda mo ang iyong sarili. Ha? Para po saan, Papa? Ilang beses ko na sinabi sa iyo, di ba? Kailangan ko pa bang ulitin? At ilang beses ko na rin pong sinabi sa inyo, ayokong gawin ng isang bagay na labag sa aking kalooban. Pinagbigyan na kita. Pinayagan kitang maging commercial model. Kahit labag yun sa aking kalooban. Now this time, ako naman ang pagbigyan mo, okay? Marami pa po akong pangarap sa buhay. Gusto ko pa pong maging artista. Tigilan mo na yung kahibangan mo. Dahil si Warren na magiging katuparan ng iyong mga pangarap. I'm sorry, Papa. Hindi pa po ako handang mag-asawa. Regine, don't be stupid. Huwag mo ako susuwayin. It's my life! Kaya ako pa rin ang magpapasya sa mga bagay na dapat kong gawin. Anak lang kita. Kaya ako pa rin ang masusunod. Pero, Papa! Shut up! Nakatakda na ang kasal ninyo ni Warren. Kaya magpapakasal ka sa kanya sa ayaw at sa gusto mo. Please, Mama. Tulungan niyo naman po ako. Kilala mo naman ang papa mo, Regine, di ba? Kung anong sinabi niya, that's final. At hindi mo siya pwedeng subayin. Pero ayoko pa pong mag-asawa. Wala pa po sa isip ko ang mga bagay na yun. Bakit hindi mo kausapin si Warren? Mali pa natin kung ayaw din niya. Kung siyang tatanggi, o di wala nang magagawa ang papa mo. Ay, malabo po yun, Ma. Baka sunod-sunuran din siya sa mga magulang niya. Bakit hindi mo muna alamin? At isa pa, mabuti na rin kung makakausap mo siya. After all, siya naman yung mapapangasawa mo. Hindi, Mama. Oh, Hindi ako magpapakasal kahit kanino. ay kung gano'n, anong gagawin mo? May naisip na po akong paraan. Ano? Tatakas ako. Sa palagay mo ba, matatakasan mo si Miguel? Basta, hindi mangyayari ang kagustuhan ni Papa. Pati ba naman ikaw kukontra rin sa akin? Miguel, hindi ako tumututol. Ang gusto ko lang naman, mabigyan natin ng sapat na panahon si Regine. Hindi siya dapat madaliin. Wala na tayong dapat hintayin. Dahil nas tamang edad na ang anak natin. Pero hindi pa siya handa. Kaya malamang, hindi maging maganda yung pagsasama nila kapag naikasal na sila. O ganun din tayong dalawa noon, di ba? Pareho tayong hindi handa nang ikasal tayo, pero naging maayos naman ang pagsasama natin. At least, mahal natin ang isa't isa. At iyon ang malaking pinagkaiba ng kanilang situation. Hindi pa nga sila nakikita? Ano ko, Sylvia, huwag na tayong magtalo. Dahil ako pa rin naman ang masusunod. Manahimik ka na lang. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko Love Story. About the love she brings to me. Oh, kumusta ka na, paring Hugo? Eto, gwapo pa rin. Pero wala pa rin nakikinabang sa kagwapuan ko. 2 taon ka ng biyudo. Wala ka bang balak na mag-isawa ulit? Meron naman. Pero saka na yun. Siyempre gusto kong unahin asikasuhin ang kasal ng mga anak natin. Si Regine, kumusta na ba? Okay lang. Meron lang konting problema. Pero kaya ko namang ayusin yun eh. Si Warren, nasaan? Ba't hindi mo kasama? Magbabakasyon daw muna siya sa Palawan. Sa katunayan,
Nag-iimpake na siya nang umalis ako. Ganun ba? Pwede sana isinama na niya si Regine para naman magkaroon sila ng bonding time. Yun nga ang sabi ko sa kanya. Pero next time na lang daw. Sa ngayon, gusto raw niya munang magbakasyong mag-isa. Sa palagay mo ba, pare? Magkakasundo silang dalawa. I hope so, Miguel. Sana nga, hindi tayo magkaproblema. Sigurado ka ba, anak? Kaibigan mo si Regine Barameda? Opo, Nay. Regular po kami nag-chat. Ang galing mo naman. Meron kang kaibigang celebrity. Hindi pa naman po siya gaanong sikat. Pero kapag naging artista na siya, magtatayo ako ng fans club para sa kanya. Oh, yan na yun. Tumatawag na po siya sa akin. Hello, Idol. Napatawag ka. Hello, Mirna. Uy, kamusta ka na? Okay lang. Ikaw, kumusta ka na rin? Ito nga may problema ako. At may hihingin sana akong pabor sa'yo. Sure, Idol. No problem. Ano ba yun? Pwede ba akong magbakasyon dyan? Kahit 1 linggo lang. Talaga? Hindi ka nagbibiro? Baka naman pinaprank mo lang ako, ha? Seryoso ako. Di ba taga Mindoro ka? Oo. Sabihin mo sa akin ang exact address mo at pupuntahan kita riyan. Sige, iti-text ko sa'yo. Pati na rin yung instructions kung paano ka makakarating dito. Sabihin mo lang kung kailan. Bukas mismo, pupunta ako riyan. Sige, hihintayin kita. Ano? Regine, sigurado ka ba dyan sa gagawin mo? Sabi ko naman sa inyo, Ma. Tatakas ako. At saan ka naman pupunta? Saka ko na lang po sasabihin sa inyo kapag naroon na po ako. Anong sasabihin ko sa papa mo? Sabihin nyo na lang pong hindi ninyo alam kung saan ako nagpunta. Aba anak, hindi mo siya pwedeng pagtaguan. Siguradong hahanapin ka niya kahit sang lupalop ka pa pumunta. Ay, di maghanap siya. Ewan ko lang kung makita niya ako. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Nasaan ang anak mo? Ha? Kanina ko pa siya hindi nakikita. Ewan ko nga eh. Wala na siya nung magising ako. Anak, mukhang nasa lisihan niya tayo. Sinasabi ko na nga ba eh. Tama ang kutob ko. O yan, tignan mo. Nakabukas ang aparador niya at wala nang ilan niyang gamit. Ha? Oo nga. At mukhang nagmamadaling umalis. Ang dami pang kalat dito sa kwarto niya eh. Wala ka ba talagang alam dito? Saan siya nagpunta? Ewan ko, hindi ko alam. Baka pinagtatakpan mo lang siya. Ano? Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Hindi ko nga alam. Ano ka ba? At bakit naman siya magpapaalam kung tatakas siya? Hindi niya ako matatakbuhan. Susundan ko siya kahit saang impyerno pa siya magpunta. May problema tayo, pare. Tumakas ang anak ko. Sigurado ka ba, Miguel? Sigurado ako dahil marami siyang dalang damit. Baka naman may boyfriend na siya at sumamang magtanan. Hindi ko alam. Pero huwag ka mag-alala. Hahanapin ko siya.
Kumusta na si Warren? Matatagalan ang bakasyon niya. Dahil pagkagaling niya sa El Nido, sa Coron naman daw siya pupunta. At gusto rin daw niyang makarating ng Bohol at Boracay. Ganun ba? O, sige. Ayusin ko ang problema habang nagbabakasyon ng anak mo. Ang ginu-good time ka lang niya. Siya nga naman, pinsan. Sino ba tayo para puntahan niya? Basta maghintay lang tayo. Anytime mula ngayon, darating na siya. Oh, baka siya na yan. Oh, siya na nga. Hello, Idol! Hello! Uy, kamusta na kayo? Ayos lang, Idol. Ay, salamat. Nagkita rin tayo. Wag naman, no. Oh, sige, sure. Ay, siya nga pala. Siya ang nanay ko, si Nanay Delia. Hello po, Nanay Delia. Glad to meet you po. Glad to meet you too. At siya naman ang pogi kong pinsan, si Fidel. Hello, Pogi. Oo naman. Tinawag mo akong pogi. Hello rin sa'yo, ganda. At teka, mukhang mabigat ng dala mo eh. Akin na ako na magbibitbit. Salamat, Pogi. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. O, Regine, magmerienda ka muna. Mainit na tsokolate at saka suman. Wow, ang sarap siguro nito. Kain po tayo. Sige, tapos na kami. Kumain ka na. Ang sarap naman nitong suman. Ito namang tsokolate ang titikman ko. Ayos to. Umuusok pa. Oh, ihadahan-dahan lang. Baka mapasok ka. Masarap din po ito. Mukhang mawiwili po ako dito. Regine, magpakabusog ka ha. Tapos, mamamasyal naman tayo sa bukid at mag-swimming tayo sa dagat. Ay, gusto ko yan. Namimiss ko na po yung mag-swimming. Ay, siya nga pala, Idol. Ay, naku, Mirna. Wag mo na akong tawaging idol. Regine na lang ang itawag mo sa akin. O, sige, Regine. Sinabi mo eh. Ano nga ulit ang sasabihin mo? Itatanong ko lang, bakit dito mo naisipang magbakasyon? Samantalang marami ka namang ibang lugar na pwedeng puntahan. Gusto ko kasing meron akong kakilala sa pupuntahan ko. Ay, hindi ka nagkamali ng pinuntahan. Dahil siguradong mag-enjoy ka rito. Siya nga pala, bakit hindi mo sinama ang boyfriend mo? Wala akong boyfriend. Talaga? Sa ganda mong yan? Para namang hindi ka panipaniwala. Yun ang totoo. I'm still single. Ayos! Single din yung pinsan ko, Regine. Malay ba natin? Si Fidel pa lang forever mo. In fairness, bagay kayo. Ay nako, kalokohan lang yan. Dahil walang forever. Nahihiya ako kay paring Hugo dahil sa tigas ng ulo ng anak mo. Ay, nako, Miguel. Hayaan na lang muna natin siya at babalik rin yun. Uy, paano nga kung tumakas na siya? Saan natin siya hagilapin? Oh, ayan. Baka siya na yung tumatawag. Ako na sasagot. Hello? Hello, Papa. Nasaan ka? Huwag niyo na akong alalahanin. Okay lang po ako. Nasaan ka nga? Huwag niyo na pong alamin. Don't worry, babalik din po ako. Tumawag lang po ako para hindi kayo mag-alala. Kailan ka babalik? Hindi ko po alam. Sige po, bye na po. Sa hello? kanila po ulit ako tatawag. Hello? 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 Ibinabanan niya ang phone.
Mabuti na rin yung alam nilang maayos ang lagay ko para di sila magpanik. Ay, pero wala na talaga akong balak na bumalik. Mag-iimbento na lang ako ng dahilan. Bahala na. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Sikat ka rito, Regine. Ang dami nagpa-selfie sa'yo. Hindi ko rin yun in-expect. Hindi pa naman ako artista. Siyempre. Ilan na rin ang naging commercial mo at napanood ka nila sa TV. Kahit nga ako, hindi ako makapaniwala. Nakausap ko ngayon ng isang sikat na celebrity. Anong celebrity ka dyan? Sabi ko naman sa'yo, hindi pa ako artista. Pero may bala ka ba? Siyempre, kahit naman sino, nangangarap na maging artista. Actually, may mga tumawag na sa aking talent coordinator. Gusto nila akong maging extra kahit sa mga telenovela. Yun naman pala eh. Bakit hindi mo pinatos? Wrong timing kasi si Papa. Meron siyang ibang agenda. Anong agenda? Ayoko nang pag-usapan ng mga bagay na yun. Kaya nga ako nagpunta dito dahil gusto ko magbawas ng stress. Tama. Mag-relax ka lang at mag-enjoy. Halika, lumusong tayo sa dagat. Mukhang nagkakaayos kayo ni Regina. Halos hindi na kayo maghiwalay. Oo nga, pinsan. Masarap kasi siyang kasama eh. Nag-i-enjoy ako sa company niya. Pero sa tingin ko naman, nag-i-enjoy din siya. Kahit naman papano, napapasaya ko siya. Kahit nga sa corning joke, tumatawa siya eh. Pinsan, may gusto ka ba sa kanya? Maganda siya. Mabait at very smart. Kaya wala naman sigurong lalaking hindi magkakagusto sa kanya. Di ligawan mo siya. Kung gusto mo, ilalakad kita sa kanya. Huwag na, pinsan. Baka isipin niya mapagsamantala ako at umiwas sa akin. Basta't sa ngayon, masaya kami sa company ng isa't isa. At yun ang mahalika. Ka na pala rito? Oo nga eh. Iba talaga kapag na-enjoy mo yung mga bagay na ginagawa mo. Hindi mo napapansin ang paglipas ng oras. Hanggang kailan ka ba rito? Ewan ko. Kung pwede nga lang, parang gusto ko na dito tumira. Pwede naman. Okay lang sa amin ni Inay. Pero, hindi ko alam kung tatagal ka sa simpleng pamumuhay. Ano ka ba? Simpleng buhay lang talaga ang gusto ko. Tahimik. At walang problema. Aanhin ko naman ang marangyang buhay kung lagi namang masakit ang ulo ko. Maiba ako. Kumusta naman ang bonding ninyo ng pinsan ko? Mukhang nagkakaigihan na kayo Well, to be honest with you, I like him. Masaya siyang kasama. Meron siyang sense of humor, pero seryoso siya sa mga seryosong bagay. Matalino rin siya, kaya meron siyang sense na kausap. Kung ganon, may pag-asa pala siya kung liligawan ka niya. Ayoko munang isipin ang bagay na yan. Kaya nga ako nagpunta rito, dahil meron akong gustong takasan.
Anong ibig mong sabihin? Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Mag-iisang linggo na, pero hindi pa tumatawag uli si Regine. Ay, Miguel, hayaan mo na lang muna yun. Hayaan mo Hindi na lang. pwedeng ganun. Kailangan makauwi na siya bago dumating si Warren. Ano ka ba? Bakit ba masyado mong pinoproblema ang bagay na yun? Siyempre. Ayokong mapahiya. Kilala mo naman ako. Meron akong isang salita. Kung anong sinabi ko, gagawin ko. Kahit na ikapahamak pa ng anak natin? Bakit naman siya mapapahamak? Gayon para sa kabutihan niya itong ginagawa ko. Si Regine pa rin ang mas nakakaalam kung anong makabubuti sa kanya. Here we go again, Sylvia. Sabi ko naman sa iyo, huwag ka nang kumontra. Dahil ang kagustuhan ko pa rin ang siyang mananaig. Ang lawak din pala nitong manggahan. At ang daming bunga. Oo, at malapit ng harvest time. Kayo bang may-ari nito? Hindi, katiwala lang kami ng pinsan ko. At umaasa lang kami sa magiging party namin sa dami ng maha-harvest. Malaki rin naman siguro ang kikitain ninyo. Okay lang. Hindi naman kami kinakapos dahil sumasapat naman ang kita namin para sa aming pang-araw-araw na pangailangan. Ayos lang yun. At least, tahimik ang buhay dito. Sariwa ang mga pagkain at walang gaanong stress. Sa totoo lang, parang gusto ko nang tumira dito. Regine, hindi ka napapagay dito. Tatandang dalaga ka lang. Bakit mo naman nasabi yan? Don't tell me, walang magkakagusto sa akin. Of course, marami. Pero walang lalaking maglalakas loob na manligaw sa'yo. Dahil mataas ang tingin nila sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, simpleng buhay lang ang gusto ko. At hindi mataas ang standard ko sa pagpili ng lalaking aking mamahalin. Kung ganun, posible bang magustuhan mo ang isang katulad ko? Naiinip na ako. Ay naku, Miguel, maghintay na lang tayo. Tatawag uli yun. Kailan? Oh, ayan. Malamang siya na yan. Hello? Hello, Papa. Ba't ngayon ka lang tumawag? Umuwi ka na sa lalo madaling panahon. Saka na lang po ako uuwi. Umuwi ka na. Hihintayin kita hanggang bukas. At kung hindi ka pa dumating, pupuntahan kita kahit saang lupalop ka na roon. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Pinapauwi na ako ni Papa. Ganun ba? O kailan ka babalik ng Maynila? Hindi na ako babalik sa amin. Ayoko nang umuwi. Ano? Paano kung sundan ka rito ng tatay mo? Hindi naman din niya alam kung naririto ako. Marami nang nakakakilala sa'yo dito. Kaya posible ka pa rin matuntun ng papa mo. Bahala na. Saka ko na lang yun po problemahin kapag nasundan niya ako rito. Mas mabuti siguro kung doon ka muna magstay kina Fidel. Mas liblib yung lugar nila at kukunti ang tao doon. Ano? Ha? Doon ako tutulog? Pwedeng doon ka lang magstay sa umaga at dito ka matulog sa gabi. Pero kung gusto mong doon matulog katabi ni Fidel, edi okay din. Ikaw ha? Anong ibig sabihin ng pangiti-ngiti mo dyan? May pagkanoti ka rin pala ha? Malay ko ba kung may nabubuo ng something sa inyong dalawa? Wala
Advance ka talagang mag-isip. Sus, kunwari ka pa. Todo-todo nga yung ngiti mo kapag nababanggit ang pangalan ni Pinsan. Alam mo, pagka marites ka din pala. Anong magagawa ko kung yun ang naobserbahan ko sa inyong dalawa? Tapatin mo nga ako. May gusto ka ba sa pinsan ko? Nasabi ko naman sa'yo, di ba? I like him. Pero, hanggang dun lang yun. Weh, tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Kaya huwag ka na mag-deny. Ewan ko sa'yo. Diyan ka na nga. Sige, puntahan mo na si Fidel. Dahil kanina ka pa niya hinihintay. Desidido ka bang talaga? Hindi ka pwedeng magtago habang buhay. Ay, kung ikaw ang nasa katayuan ko, anong gagawin mo? Magpapakasal ka ba sa isang tao na di mo naman kilala? Kung sa bagay, mahirap nga yun. Pero, meron namang remedyo sa problema mo eh. Ay, anong remedyo? Eh di tayong dalawa na lang ang magpakasal. Aha? Oo. Sure ka ba? Kaya mo bang panindigan? Kung matatanggap mo bang isang katulad ko, eh di pakakasalan kita kahit ngayon din. Kung pwede nga lang sana, Fidel. Pero hindi naman yun ganun kadali. Bakit naman hindi? Kung mahal natin ang isa't isa, ano ngayon ang problema? Paano mangyayari yun? Mahigit 1 linggo pa lang tayong magkakilala. To be honest with you, Regine, I think I'm falling in love with you. Ha? Fidel? Seryoso ko. Sa una palang pagtatama ng ating mga mata, may naramdaman na akong spark. Eh, hindi ko alam kung pag-ibig na nga ito. Pero ngayon ko lang ito naramdaman. Aaminin ko, Fidel. Gusto kita. At magaan ang loob ko sa'yo. Pero kung ano man ang nararamdaman natin, sa tingin ko, infatuation lamang ito. Dahil ang tunay na pag-ibig, nangangailangan ng sapat na panahon bago ito ma-develop. Sige. Willing akong maghintay sa sinasabi mo, sapat na panahon. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Hindi pa rin umuwi si Regine. Gusto ko na nga siyang puntahan sa kinaroroonan niya. Paano mo siya mapupuntahan kung hindi mo alam kung nasaan siya? Napakasimple. Magpapa-advertise ako sa newspaper. Magbibigay ako ng pabuya sa makapagtuturo ng kinaroroonan niya. Kahit pa paano, kilala na siya dahil marami nang nakapanood sa kanya sa TV. Kailangan mo pa bang gawin yun, Miguel? Baka pagpiestahan pa siya ng mga chismosa at chismosong tabloid writer. Wala akong pakialam. Ang importante, maiuwi ko siya. Oo. Hayaan na lang muna natin na ating mga anak. Kahit naman si Warren, masyadong nalilibang sa kanyang pagbabakasyon. Sige. Sinabi mo. Pero pare, i-update mo ako kung kailan talaga uuwi ang anak mo. Para masundo ko na rin ang anak ko kung saan man siya naroon. Magdadalawang linggo na pala dito si Regine. Mukhang nawili na siya. Oo nga po, inay. At hindi ko po alam kung hanggang kailan siya dito. Ay, hayaan mo na lamang siya. Kung hanggang kailan niya gusto magbakasyon dito. Pero, hindi ba siya hinahanap sa kanila? Eh, yun ang hapong pinoproblema niya eh. Pinapauwi na po siya ng tatay niya. Ay, ganun ba? Eh, kailan naman siya uuwi? Ewan ko po. Eh, mukhang ayaw na po umuwi ni Regine eh. Eh, bakit ba? Anong problema? Ay,
Huwag niyo na pong alamin at mahabang istorya. Ay anak, baka kung ano na yan ha. Kilalang tao si Regine. At malamang may kaya ang pamilya niya. Kapatid tayo madamay sa sinasabi mong problema. Wag po kayong mag-alala, Nay. Walang anuman po yun. Sigurado ka? Opo. Anak, kinakabahan ako ha. Eh, Baka pati tayo masangkot sa posibleng mangyaring gulo. O Miguel, kumusta ang lakad mo? Nakausap ba kayo ni paring Hugo? Oo, Oh, matatagalan pa rin daw bago umuwi si Warren. o yun naman pala. O hindi natin dapat madaliin si Regine? Ayokong maging kampante. Hindi ako matatahimik hanggat hindi umuwi ang anak natin. Pinasasakit niya ang ulo ko. O, mukhang pagod na pagod ka. Magpahinga ka muna. Masakit talaga ang ulo ko. Kaya matutulog muna ako. Sige. Ay, naku, sana naman magkausap kami ni Regine. Nag-aalala na ako sa kanya Hindi ko alam kung ano ba talaga ang gusto niya mangyari. Uy, tumatawag si Regine. Hello, anak. Kumusta ka na? Hello, Ma. Kamusta na po si Papa? Hinahanap niya pa rin po ba ako? Oo. Ay, hindi raw siya matatahimik hanggat hindi kayo nakikita. Nasaan ka ba talaga? Pasensya na po, Ma. Hindi ko talaga pwedeng sabihin kung nasaan ako. Eh, kailan ka babalik dito? Meron ka pa bang balak umuwi? Ewan ko po, Mama. Parang ayoko nang umuwi. Ay, umuwi ka na. Huwag mong hayaang gumawa ng marahas na hakbang ang iyong papa. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. magmumukmukan na lang ba maghapon dito, Regine? Ano, ayaw mo bang mamasyal sa bukid o kaya mag-swimming sa dagat? Ayoko na, Mirna. Ay, hindi na kasi ako nag-e-enjoy sa mga bagay na dati kong ginagawa. Masyado mo kasing iniisip ang problema mo. Anong magagawa ko? Hindi talaga ako mapakali. Ay, pakiramdam ko kasi darating si Papa sa anumang oras. O, ayan na. Ayan na. Dumarating na ang Prince Charming mo at mukhang meron pa dalang pasalubong. Oh, bakit mukhang malungkot ka, Regine, my dear? Uy, how sweet naman. May pa my dear ka pang nalalaman dyan, ha? Ano ba naman yung dala mong basket? Ito, rambutan sa kaguyabano. Diba gustong-gusto mo ito, my dear, darling? Ay, nako, Fidel. Gutom lang yan. Kaya sige na, lantakan na yan. Ibubuhos ko rito sa pagkain lahat ng problema ko. Mamaya, mamasyal tayo sa laot para maiba naman. Meron naman tayong sasakyang motorboat eh. Sige, gusto ko yun. Sumama ka sa amin, Mirna. Oy, huwag na. Baka makaistorbo pa ako sa inyo. Basta mag-enjoy kayo ng gusto. Isipin nyo na lang na end of the world na bukas. Kaya sulitin na ninyo ang inyong bonding moment together. Okay pala rito sa gitna ng laot. Very peaceful. Ay, ang gaan sa pakiramdam. Dito ako nagpupunta kapag may mabigat akong problema. Kinakausap ko ang dagat at tinatangay ng alo ng aking mga luha ng bigat. At ang banayad na simoy ng hangin ay tila haplos ng pagmamahal na nagbibigay ng aliw sa aking nalulumbay na kaluluwa. Naks naman. Para kang makata. Ganun talaga kapag in love. Namumulaklak ang mga katagang namumutawi sa aking mga labi. Aba,
Matindi ah. Ibang klase ka talaga. Para tuloy, gusto ko na rin ma-in love. Sige, ma-inlove ka. Isipin mo na lang na para tayong sina Jack at Rose sa pelikulang Titanic. Ayoko nun. Hindi happy ending dahil nalunod si Jack. Kung malulunod ka rin lang di sasama na ako sa'yo. Kesa naman maiwan akong mag-isa. Wow, sarap pakinggan. Nakangahulugan ba yung mahal mo na rin ako? Oh, bakit? Anong nangyayari sa'yo? Sumakit ang dibdib ko. Ha? Bigla akong kinabahan. Hindi maganda ang kutob ko. Uwi na tayo. Dumating na kayo. May bad news ako sa inyo. Anong bad news? Sabihin mo, Myrna. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Ano bang bad news ang sinasabi mo? Nagpunta kasi kanina si Inay sa palengke. Tapos may binili siyang dyaryo. Yan bang hawak mong dyaryo yung tinutukoy mo? Oo. Nariyan ba yung bad news? Oo. Eto tingnan nyo sa may bandang likuran. Aba, ang laki ng mukha ko rito Isang buong page. Ano bang nakasulat dito? Ito, merong pabuya sa sinumang makapagtuturo sa iyong kinaroroonan. Malamang ang papa mong nagpa-advertise niyan. Miguel Barameda kasi ang pangalan ng contact person Oo, si Papa nga iyan. Oh, ang laki ng pabuya, 100,000 piso. Ano ba yan? Nakakahiya. Para akong wanted na kriminal. Oh, buti na lang wala nakalagay na dead or alive. Ano ka ba, Fidel? Nagawa mo pang magbiro, Kasi masyado kang tensyonado Relax ka lang. At paano naman ako makaka-relax? Ang dami na niya nakakakita at nakakakilala sa akin dito. Tama ka, Regine. Dahil marami na nga nakakakita sa'yo, malamang meron nang nagtimbre sa papa mo. Wala pa naman siguro. Meron pa bang ibang bumibili ng dyaryo na taga rito maliban sa nanay mo? Oo, walang nakakarating na dyaryo dito dahil sa bayan lang yan mabibili. Pero, hindi pa rin tayo dapat na maging kampante. Ano nga yung dapat kong gawin? Please lang, Fidel. Tulungan mo naman ako. Teka, may naisip na akong paraan. Ano? Hindi, magtanan na lang tayo. Tapos, pumunta tayo sa bundok ng Taralala. Puro ka naman biro Pwede ba sumagot ka naman ng matino? Sabi ko naman sa'yo, relax ka lang. Kalma lang, ha? Paano tayo makakapag-isip ng matino kung magpapanik tayo? Oh, nagugutom ako, kaya kumain muna tayo para makapag-isip tayong mabuti. Anong ibig sabihin nito? Nakita mo na nga, nagtatanong ka pa. Miguel, kailangan mo ba talaga gawin ito? Inilalagay mo sa kahihiyan ang sarili mong anak. Yan lang ang tanging paraan para lumabas ang anak mo sa pinagtataguan niyan lungga. Hindi mo ba naisip? Lalo mo lang siyang binulabog. Kapag nabasa niya yan, malamang lumipat siya ng pinagtataguan. Ay, lalo mo lang hindi siya makikita. Okay lang. Game ako. Kung gusto niya ng hide and seek, sige. Magtago siya kahit saan. At siguradong matatagpuan ko pa rin siya. Wala naman siyang pwedeng puntahan dahil kahit saang lupalop siya magtago, meron pa rin makakakita sa kanya at magkaka-interes sa ibibigay kong pabuya. Oh, ayan. May nag-text na sa akin. Oh, ayun pa. Ang dami na nila. Kaya babasahin ko itong naunang message.
Bingo! I got it. Sa Mindoro pala siya nagtatago. Tatawagan ko lang itong nag-message at aalamin ko ang detalye. Malamang sa mga sandaling ito, alam na ng papa mong kinaroroonan mo. Ay, ganun na nga. Ano ngayon gagawin ko? Bumalik ka na ng Maynila, sasamahan kita. Saan naman tayo pupunta? Marami pa rin makakakita at makakakilala sa akin. Hindi, magsuot ka lang ng face mask at sunglass, tapos magsombrero ka rin. Wala nang makakilala sa'yo. Pero, saang banda sa Maynila tayo pupunta? Basta, magdimpake ka na. Aalis tayo ngayon din. At ako nang bahala kung saan tayo pupunta. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Anak, natatakot na ako. Kanina pa po sila nakaalis. Kaya wala na tayong dapat ay ikabahala pa. Paano kung puntahan tayo rito ng tatay niya? O, di sabihin po natin ang totoo, na nakaalis na siya. Pero paano nga kung tayo pagbalingan ng sisi? Huwag niyo na po yung problemahin. Alam ko na po ang dapat kong sabihin. Sigurado ka? Opo. Kaya relax na po kayo. Ako na ang bahalang makipag-usap sa tatay ni Regine kung sakali nga pumunta siya rito. Ay, nako. Saan na naman maayos na ang problemang ito? Saan naman kaya dadali ng pisan mo si Regina? O ano, sa palagay mo? Nasaan na sila ngayon? Ilang oras na po nakalipas. Malamang, nakasakay na po sila ng barko patungong Batangas. Bakit dito tayo sumakay? Meron namang mas mabilis na ferry. Nahihilo ko sa mabilis na sasakyan eh. Mas relax ako rito. At isa pa, mas mahaba ang biyahe, kaya mas mahaba rin ang ating kwentuhan. Ano namang pagkikwentuhan natin? Ikaw, bahala ka. Ano bang gusto mong pag-usapan natin? Ano pa? Di, ang kalagayan natin ngayon. Para mo na rin kasi akong itinanan. At sumama ka naman. Anong magagawa ko? Nasa gipit akong kalagayan. I just hope na hindi ko ito pagsisisihan. Regine, mahal kita. Alam mo yan. At alam ko, may pagtingin ka rin sa akin. Ano ngayon ang gusto mong palabasin? You have no other choice. Wala kang ibang pagpipilian. Kaya sinong pipiliin mo? Ako? O si Warren? Anak, kinakabahan pa rin ako. Sabi ko naman sa inyo akong bahala. Relax lang kayo. Oh, may kotseng huminto sa tapat ng bahay natin. Baka tatay na ni Regine yan. Siguro nga po. O, dito na kayo sa loob. Ako na ang bahala. Ako na ang lalabas. Magandang hapon po. Ano pong kailangan nila? Dito ba nakatira si Alin Delia at ang anak niyan si Mirna? Dito nga po. At ako po si Mirna. Bakit niyo po ako hinahanap? Sino po ba sila?
Ako si Miguel Barameda, ang tatay ni Regine. May nakapagsabi sa akin, dito raw siya tumutuloy. Tama po. 2 linggo pong nanuluyan dito si Regine. Pero wala na po siya eh. Kaalis lang po niya kanina. Sigurado ka? Baka naman itinatago mo siya. Sige po. Pwede niyo pong halughugin ang buo naming kabahayan. Sige. Di bali na lang. Naniniwala na ako sa iyo. Alam mo ba kung saan siya nagpunta? Wala po siyang sinabi eh. Pero malamang po, bumalik na po siya ng Maynila. Baka naman alam mo. Sabihin mo sa akin. At sa iyo ko ibibigay ang pabuya. Dadagdagan ko pa kung gusto mo. Pasensya na po, Sir Miguel. Pero wala po talaga akong alam. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Ang lakas ng ulan. Buti na lang at nakarating na tayo. Oo nga. Pasensya ka na ha. Maliit lang itong tinutuluyan ko. Ano nga bang lugar ito? Sasabi ko lang kanina, nakalimutan mo kagad. Magulo kasi ang takbo ng isip ko. Nasa Kamarin tayo, North Caloocan. Dito ako tumutuloy kapag lumuluwas ako ng Maynila. Gusto na. Ang lakas talaga ng ulan, tapos ginaw pa. Parang gusto kong matulog. Ha? Napagod din kasi ako sa biyahe natin. Hindi, sige. Matulog na tayo. Talaga? Tabi tayong matutulog? Oh, matutulog lang naman tayo eh. Wala naman tayong ibang gagawin. Maliban na lang kung yayain mo ko. Hindi kita tatanggihan. Ginagalit talaga ako ng gusto ng malditang yun. Nanggigigil na ako sa kanya. Buwisit siya! Buwisit! Miguel! Ano ka ba? Huminahon ka nga. Paano ako magiging mahinahon? Inuubos ng anak mo ang pasensya ko. Kasi naman ikaw, masyado kang padalos-dalos. Dinadaan mo sa dahas. Diplomasya ang dapat na pinaiiral mo. Napakatigas ng ulo niya. Kaya hindi uubra ang diplomasya. Napipiko na ako sa kanya. Kaya kamay na bakal ang gagamitin ko. Pinahanga mo ako, Fidel. Ha? Biruin mo, halos buong maghapon at magdamag tayong magkasama. Magkatabi tayong natulog. Pero walang nangyari sa atin. Kakaibang level ng pagiging gentleman mo. Bakit? Kung nag-take advantage ba ako, papayag ka? May magagawa pa ba ako? Sumama na nga ako sa'yo, di ba? Ipinaubaya ko na sa iyong mga kamay ang magiging kapalaran ko. Narito na to. Kaya pangatawanan na natin. Gusto kong panindigan. Pero kinalulungkot ko. Hindi ko pala kaya. Bakit? Anong problema? Nag-isip kasi kung mabuti ha. Na-realize ko, hindi akong tamang lalaki para sa'yo. Fidel. I'm sorry, Regine. You don't deserve me. Hindi ako, kundi si Warren ang makapagbibigay sa'yo ng magandang buhay. Kaya umanda ka. Ihahatid na kita sa inyo. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Umayos ka, Fidel. Ayoko ng ganyang biro.
Hindi ako nagbibiro. Seryoso ako. Gusto na kitang ihatid sa inyo. Umuwi ka na. Nahihibang ka ba? Alam mo nang iyon ang iniiwasan ko. Pagkatapos yun mismo ang gusto mong ipagawa sa akin? Dahil yun ang tama at nararapat. Akala ko ba? Mahal mo ko. Bakit mo ko ginaganito? Regine, yun mismong dahilan kung bakit ko ito ginagawa. Dahil mahal kita. Kung talagang mahal mo ko, ipaglalaban mo ko. Wala akong laban kay Warren. Kayong nababagay. Dahil pareho kayong langit samantalang ako isang hamak na lupa. Kaya kalimutan mo na ako. Bakit ngayon mo lang naisip ang bagay na yan? 2 linggo tayong magkasama sa Mindoro. Halos bawat oras at bawat minuto, ikaw ang kausap ko. Hinayaan mong mahulog ang loob ko sa'yo. Pagkatapos sasabihin mo ngayon nakalimutan na kita. Ang labo mo, Fidel. Ang labo mo. I'm sorry, Regine. I'm so sorry. I'm sorry. Ganun lang yun. Umaasa ako sa iyo at nagtiwala. Itinaya ko sa iyo ang buhay ko, kasama na ang aking puso. Pagkatapos, ipapatalo mo lang ang laban. Ang buong akala ko matapang ka. Ubod ka rin pala ng duwag. Tama ka. Siguro nga duwag ako. Dahil natatakot akong hindi maibigay magandang buhay na nararapat para sa'yo. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Hindi ako naghahangad ng marangyang buhay. Kontento na ako sa simpleng buhay na kasama ka. Tama na, ayoko na magpagtalo sa'yo. Sige na, ihanda mo ang mga gamit mo. Ihahatid na kita sa inyo. Oh! Aalis ako rito. Pero tandaan mo to. Ayaw na kitang makasama dahil wala kang kwenta! Saan ka naman pupunta? Saan pa? Eh di magpapakasal ako kay Warren. Total yun naman ang gusto mo, di ba? At kapag ikinasal kami, gusto ko naroroon ka. Gusto kong masaksihan mo ang pinakamasaklap na pangyayari sa buhay ko. Huwag mo sabihin yan, Regine. Dahil ang totoo, yun ang makabubuti para sa'yo. It will be the honest thing that could ever happen to you. At sino ka? Sino ka para sabihin yan? Buhay ko to! Kaya ako lang ang nakakaalam kung ano ang makabubuti para sa akin! Pero Regine, huwag mo naman sanang... Tama na! Tama na! Tumigil ka na. Ayoko nang marinig pa ang mga sasabihin mo. Pero salamat pa rin sa lahat. Salamat sa mga sandaling pinasaya mo ko. At higit sa lahat, maraming salamat dahil pinaasa mo ko. Salamat dahil sinaktan mo at winasak mo ang puso ko! Teka, sandali. Sandali. Bitawan mo ko! Huwag ka naman ganyan. Ayokong maghiwalay tayo ng may samaan ng loob. At anong gusto mo? Gusto mo matuwa pa ako? Regine. Ha? Hindi, Fidel. Hindi mangyayari yon. Dahil dadalhin ko hanggang sa altar ang hinanakit at sama ng loob ko sa'yo. I hate you, Fidel. I hate you!
napagpasya na akong mahalin ka. Naihanda ako ng sarili kong ikaw ang makasama ko habang buhay. Pero pinigo mo ako. Sayang talaga. Sayang tiwala at pagmamahal na gusto kong ilaan sa iyo. Tumatawag si Mirna. Hello? Hello, Regine. Ano, kumusta na? Nasaan na kayo ni Fidel? Wala na. Naghiwalay na kami ng landas. Walang kwenta mong pinsan. Ha? Bakit? Anong nangyari? Ayoko na siya pag-usapan. Dahil sasayangin ko lang ang laway ko. Basta para sa akin, ang pinsan mo ang pinakawalang kwentang tao sa balat ng lupa. Regina, saan ka na ngayon? Ano nang plano mo? Ewan ko. Bahala na kung saan ako dalhin ng mga paa ko. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me. Ano ngayon binabalak mo, Miguel? Magpapa-advertise ulit ako sa dyaryo at dodobling kong pabuya. Ewan ko lang kung meron pa siyang pagtataguan. Ano ka ba? Ganyan ka ba talaga ka-desperado? Sinabi ko na sa'yo, hindi ako matatahimik hanggat hindi siya umuwi. Narito na ako. Oh, Regine? Ay, salamat sa Diyos. Umuwi ka rin. O anak, kumain ka na ba? Ha? Busog pa ako. ba't ngayon ka lang umuwi? Ngayon pa ba kayo magagalit? Naririto na ako. Ang tigas kasi ng ulo mo. Inuubos mo ang pasensya ko. Tama na. Huwag na kayo magtalo. Oh. O anak, mukhang pagod ka. Magpahinga ka muna. Sige po. Pero meron lang po akong gustong hilingin. Ano yun? Papuntahin niyo rito si Warren. Sa lalong madaling panahon. Ha? Gusto ko siyang makausap. Paring Hugo, good news. Umuwi na si Regine. Mabuti naman kung ganon. Si Warren, hindi pa ba siya uwi? Hindi pa. Pero tumawag siya sa akin kanina. Baka raw makauwi na siya bukas o sa makalawa. Pag nakauwi na siya, pare, papuntahin mo agad dito dahil gusto siyang makausap ni Regine. Sige. Aabisuhan agad kita pagdating niya. Salamat, pare. Hihintayin namin kayo. Pirmahan mo. Ano po ito? Ano pa? Eh di marriage contract ni Warren. Talagang atat na atat kayo, ah. Kaya nga, pirmahan mo na. O, ito ang sign pen. Sandali lang po. Babasahin ko muna. Warren Ayala Alejandro pala ang full name niya. Matindi. Sa pangalan pa lang, big time na. Naku-curious tuloy ako sa mokong na to. Oh, ano pa hinihintay mo? Pirmahan mo na. Oo na po, pipirma na po. 3 kopya yan. Pirmahan mo lahat. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she brings to me.
Anak, dumating na si Warren. Hinihintay ka niya sa sala. Sige po, Mama. Magbibihis lang po ako. Pakisabi po sa kanyang maghintay na lang saglit. Fidel? Anong ginagawa mo rito? I'm sorry, Regine. Hindi Fidel ang tunay kong pangalan. My real name is Warren Ayala Alejandro. Ano? Ikaw si Warren? Oo, ako nga. At sa una pa lang nating pagkikita, alam ko nang ikaw ang babaeng nakatakdang ipakasal sa akin. Pero, ba't ka nagpanggap na ibang tao? At saka bakit hindi mo agad sinabi sa akin kung sino kang talaga? Katulad mo, magulo rin ang takbo ng isip ko. Gusto ko rin takasan ang sitwasyon. Nagsinungaling ako kay Papa. Sinabi ko sa kanya, magbabakasyon ako sa Palawan pero sa Mindoro ko nagpunta. At hindi ko inaasahan doon tayo pagtatagpuin ng tadhana. Kung ganoon, magkakutsaba kayo ni Mirna. Hindi, walang alam si Mirna sa tunay na sitwasyon. Totoo namang magpinsan kami. Pero ayokong ilantad ang aking tunay na identity. Kaya nagpanggap ako sa pangalan Fidel. Yung pinakita mo sa aking ugali, pagpapanggap din ba yun? Hindi. Hindi yung pagpapanggap. Dahil ang ipinakita ko sa iyo ang tunay na ako. At yung na-develop na damdamin ko para sa iyo, totoo yun. Regine, mahal kita. Sa katunayan, nang umalis tayo ng Mindoro, pabalik ng Maynila, nakapagpasya na akong ikaw ang babaeng gusto kong pakasalan at makasama habang buhay. Kaya pala pinagtutulakan mo ko kay Warren. Dahil ikaw din pala yun. Walang iya ka? Naisahan mo ako doon. Kaya nga, sorry na eh. Patawarin mo na ako. Sige na, my dear darling. Huwag ka na magalit sa akin. Ewan ko sa'yo. Darlingin mo yung mukha mo. So, kunwari ka pa, ha? Kinikilig ka naman. Uy, tatawa na yan. Tatawa na, darling ko. Teka, sandali, bakit parang naiiyak ka pa? Ang daya mo kasi, Warren. Naisahan mo talaga ako. Kaya nga, sorry na eh. Siya nga pala, meron akong gustong itanong sa'yo. Ano yun? Una, I love you and I want to be honest through the rest of my life. Will you marry me? Makakatanggi pa ba ako? Napirmahan ko na yung marriage contract natin. Eh, kung di mo pa pala napipirmahan, tatanggi ka? Ha? Of course not. Siyempre, mahal kita. At gusto ko rin na makasama ka habang buhay. Salamat! Nakabalik ulit tayo dito sa Mindoro. Oo nga eh. Very memorable sa akin ang lugar na ito. Dahil dito nabuo ang ating pagmamahalan. At sana, dito na rin tayo tumira. Sigurado ka? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Simpleng buhay lang ang gusto ko, kapiling ang taong
Mahal ko. Gusto ko dito tayo bumuo ng pangarap at dito na rin mabubuo ang isang masaya at tahimik na pamilyang ating inaasam. No problem, sweetheart. Sinabi mo eh. Mahal kita. At kailanman, hindi kita bibiguin. Mahal na mahal din kita, Warren. Ilalaan ko sa iyo ang aking buong atensyon at pagmamahal dahil tanging ikaw. Ikaw lamang sa buhay ko. Mga kaibigan, sana ay nagustuhan ninyo ang kabuuan ng karanasang padala ni Regine dito sa Ikaw Lamang sa Buhay Ko, Love Story. Mga nagsiganap, Maria Morena, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Phil Cruz, Chiquit Amor, at Lionel Benjamin. Sound effects, Jerry Mutia. Musical scoring, Buboy Salonga. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Ang dulang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Toti Sandoval, sa direksyon ni Susan Robles. Mga kaibigan, ito naman ang inyong lingkod na si Henry Uri na muling nag-aanyaya sa inyong subaybayan ang ating mga dulang tampok dito sa Ikaw Lamang sa Buhay Ko, Love Story.